Nagkainitan ng ilang senador at ilang opisyal ng pamahalaan kasunod ng paggamit ni PNP Chief Romel Marbil ng executive privilege sa ilang tanong kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Sa isang punto, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance para arestuhin at dalhin sa Netherlands si Duterte. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Gustong maliwanagan ng Senate Committee on Foreign Relations bakit sinurrender si Duterte sa ibang bansa, gayong sa Interpol Red Diffusion nakalagay na dapat arestuhin si Duterte para sa posibleng extradition. Ang sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi na posible ang extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership . Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty . Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Kwestiyon din ni Committee Chair Senador Amy Marcos ang mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Marcos Lacanilao, ang representative ng Interpol Manila, nakasama ni dating Pangulong Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Lacanilao na hindi niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka . Yun ho kasing certification, yung details, nandun doon po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Lacanilao sa dokumento na nakatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Kasama ni Duterte sa Villamor Air Base noong March 11 ang executive secretary niya na si Salvador Medjaldea na isang abogado at si Attorney Martin Delgra. Baka naman kabulastugan lahat ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Dahil hindi katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot ni Lacanilao, ipinakontempt siya ni Senador Bato de la Rosa. Paliwanag ng Justice Secretary, ang sinagutang form ay para sa extradition. That's an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. The representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Hinimay rin kung sino ang nagutos ng pag-aresto kay Duterte. Ang itinuro ni CIDG Chief Nicolas Torre III, si PNP Chief Romel Marbil. Si Marbil naman, ang Philippine Center on Transnational Crime ang itinurong nagbigay ng order to arrest, pero itinanggi ito ng PCTC. Nagsimulang mag-init ang diskusyon nang sabihin ni Marbil na ito raw ay saklaw na ng executive privilege. General Marbil, are you lying? I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, this operational matter. Nandito na tayo . Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing. Dahil dito, umalma si Justice Secretary Crispin Remulla sa anyay pambubuli. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And No, executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. We're Boxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong we're natin. trying to understand every step of As the I said, way. Inako na ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance at basihan sa batas para arestuhin si Duterte. as I said earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. We want the truth. That's why if we So, try sir- to make a person admit something that should not be admitted,
it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Si Senador Bongo naman, pinuntirya si Torre dahil pinilit daw ilipad si Duterte pa Netherlands kahit hindi maganda ang kalusugan. Yung nasa Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for check-up po. May doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun. Siya po ay doktor ni PRRD. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niyang okay siya. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag kagabi, sinabi ni Senador Amy Marcos, ang chairperson ng Committee on Foreign Relations, pinakawalan na si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao. Hindi raw pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order laban sa kanya at iniutos ang pagpapakawala kay Lacanilao. Ikinadismaya ito ni Senador Marcos dahil isaan niya itong terrible precedent.